Minsan, ang pinakamasakit na ex ay yung hindi mo na lang basta iniwan, kundi yung bumalik sa buhay mo, pero bilang ama mo na. Hindi ko alam kung matatawa ako, maiiyak, o babalik ta rin ko na lang ang mundo. Isang araw, simple lang ang buhay ko. Umaga, gising, eskwela, bahay, ulit. Pero isang umaga, biglang nagbago lahat. Pag uwi ko, may sorpresa si mama. May bagong boyfriend daw siya, at nang bumukas ang pinto, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Siya. Ang lalaking minahal ko, pinaibig ako, pinaasa, at iniwan. Ngayon, hawak-hawak ang kamay ng mama ko, ngiting-ngiti habang sinasabi, "Anak, siya nga pala, ang magiging bagong stepdad mo." Ako si Lira, 20 taong gulang. Graduating na sana sa kolehiyo. Isa akong ordinaryong babae na may hindi gaanong ordinaryong nakaraan. First year college ako nang makilala ko si Marco. Gwapo, matalino, mature, at higit sa lahat, masyadong magaling sa salita. Si Marco ay 27 taon, isang freelance photographer na parating na sa school namin dahil may project daw siya sa university publication. Hindi ko akalaing mapapansin niya ako. Ako, na laging nasa gilid, laging invisible. Pero isang araw, tinawag niya ako. "Miss Red Jacket," sabi niya, "pwede kitang kunan ng litrato?" Doon nagsimula ang lahat. 3 buwan kaming magka-text. 5 buwan kaming hindi halos mapaghiwalay. 1 taon bago ko nalaman. May tinatago pala siyang malaki. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit ayaw niyang ipakita ang family niya. Kung bakit hindi kami pwedeng mag-post ng picture online. Kung bakit laging next time ang sagot niya kapag gusto kong ipakilala siya kay mama. Hanggang sa isang araw, nawala na lang siya. Nagpaalam lang na may photoshoot sa probinsya. Tapos, boom, blocked ako sa lahat. Para akong nabura sa buhay niya. Ang sakit, ang bigat. Pero tinanggap ko. Pinilit kong mag-move on. Fast forward 2 years later, eto ako ngayon. Okay na ulit. Until one night, umuwi ako galing group project. At nadatnan ko si mama. Glowing, masaya. Parang may binatang ulit na pinapaikot ang mundo niya. "May pinapakilala ako," sabi niya. "Si Marco, matagal na kaming nakikita. At seryoso siya." At yun na nga, si Marco ex ko. Ngayon ay fiancé ng mama ko. Hindi ko alam kung anong mas masahol, yung niloko ako o yung papalit sa akin. Ay ang sarili kong ina. Nung una akala ko joke, pero seryoso sila. Ikinuwento ni mama kung paanong nagkakilala sila sa isang photoshoot ng event ng kumpanya nila. Kung paano raw si Marco ang nagpapasaya sa kanya ngayong panahong stress siya sa trabaho. Pinilit ko maging civil. Pilit kong sinubo ang galit at sakit. Pero di ko maiwasang mapansin. Tuwing titingin sa akin si Marco, may lihim sa mata niya. Parang may gustong sabihin. Parang may hindi pa tapos. At isang gabi, nang wala si mama, lumapit siya sa akin habang nasa kusina ako. "Lira," bulong niya. "Hindi ko inakalang ikaw yun. Kung alam ko lang." "Tumigil ka." Putol ko agad. "Nawala ka na, Marco. Huwag mo nang guluhin pa." Pero pinilit niyang ipaliwanag. Sabi niya, may nangyari raw sa pamilya niya dati. Kailangan niyang umalis at pinutol niya lahat ng koneksyon. At nang makilala niya si mama, hindi raw niya alam na nanay ko pala. Convenient, di ba? Ngayon, nasa gitna ako ng bangungot. Paano mo haharapin ang araw-araw kung ang ex mo ay uupo na sa mesa bilang stepdad mo? Paano mo pipigilan ang sarili mong hindi maalala ang mga gabing sabay kayong nagplano ng future habang hawak-hawak niya ang kamay ng nanay mo? At eto pa ang twist. Noong tinulungan ko si mama sa pag-aayos ng mga lumang gamit ni Marco sa bodega, may nakita akong kahon.
Luma, may alikabok, pero may pangalan ko sa ibabaw. Lira. Binuksan ko. Lahat ng litrato naming dalawa. Nandun, mga sulat, mga drawing, mga plano. Pati ang sulat na hindi niya naipadala. Humihingi siya ng tawad. At sa dulo ng sulat, isang pangungusap ang nagpaiyak sa akin. Kung may pagkakataon lang akong itama ang lahat, babalik ako sa'yo. Kahit pa sa maling paraan. Ngayon ako si Lira. At ito ang sikreto ko. Ang stepdad ko. Ex ko. At araw-araw, habang mas lalo silang nagiging malapit ni Mama, mas lalong bumabalik ang mga alaala. At mas lalong naglalaro sa isipan ko. Sinadya ba niya lahat to? O ako ba ang talagang hindi pa nakaka-move on?